Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagbubuklod ng kapayapaan ng Panginoon sa Kristo sa sangkatauhan o sa buong mundo. Ngayon pibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 27 hanggang 36. Ito po yung mensahe. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 57 hanggang 58. Ito po ang mensahe. Bakit hindi ninyo mapasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsasakdal habang may panahon pa. Makakalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Ipagpatuloy po natin sa taga-Galatia Kabanata 5, talatang 14 at talatang 15. Ito po ang mensahe. Sapagat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, kayo'y mauubos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pagpatuloy po natin sa taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos sa ganitong bagay. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo. Ganyan po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa tema na ang pagbubuklod ng kapayapaan ng Panginoon sa Kristo sa mundo o sa sangkatauhan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na ng Panginoon sa Kristo yung ang pagbubuklod na ginawa niya sa atin. Tayo ay pinagbuklod ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at doon sa mga aral na kanyang ipinangaral sa atin o yung kanyang isinagawa. So sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo ay pinairal niya yung pagpapatawad, at sa pangangaral niya ay pinairal niya yung kapatawaran at yung kapayapaan o yung pangangaral ng pag-ibig. So ngayon ay nais ng banal na Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos na magkasundo-sundo tayo para umiral yung kapayapaan. So kailangan magkasundo-sundo tayo, pairalin natin yung pagmamahal o pag-ibig sa kapwa o mula doon sa kautusan o pinakamahalagang kautusan na ibigin mo yung kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. So nais niya na tayo ay magmalasakit sa isa't isa, magmahalan tayo, magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa-tao. Sa gayon ay ito yung kabuuan ng kautusan na tayo ay mag-ibigan sa bawat isa upang hindi tayo gumawa ng pagkakamali, ng kasalanan, at labagin yung kautusan kung tayo ay mag-ibigan. So gagawa tayo ng mabuti. Kung gagawa tayo ng mabuti, iiral yung kapayapaan, walang paggawa ng kasamaan. So iiral yung kapayapaan sa mundo, sa bawat isa. So sa pamamagitan ng pagpapairal ng pag-ibig, iiral yung kapayapaan. Ngayon, dito sa pagpapairal ng pag-ibig na ito, tayo binigyan ng, tayo pinagbuklod sa Panginoon sa Kristo at saka sa Espiritu. Pinagbuklod tayo ng Panginoon Diyos dyan.
binigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Sa isang Espiritu. So tayong lahat, ang Espiritu Santo ay nasa sa atin. Ang isang Espiritu na yan ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, kahinahunan, pag-ibig, maging matuwid, lahat yan sa ating bawat isa. So tayo nagkakaisa sa pagpapairal ng kahinahunan, kapayapaan. So tayo nabubuklod sa kapayapaan, kahinahunan, katarungan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan yan. So tayong lahat ay sa isang Espiritu, umiiral yung kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban tayo niyaan. So ngayon ay kung magpapairal tayo ng kahinahunan, pagmamahal, so tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Ngayon ay mayroong hindi nakasunod sa aral na ito at hindi na nananampalataya, gumawa ng kaguluhan. So ngayon ang gagawin natin ay kung tayo yung one way na gumagawa ng pagmamahal, so yung isa ang gumagawa ng gulo, so ang kaharapin natin itong gumagawa ng gulo nito sa pamamagitan ng pag-ibig pa rin at pangangaral na sila ay pagbaguhin natin. Pairalin natin yung kapayapaan, mamahalin natin sila, kakahabagan natin sila. Hindi tayo gaganti, hindi tayo makikipag-away, hindi tayo makikipagpigmaan, hindi tayo gagawa ng masama. Bagkos, pangangaralan natin sila magbago. Pairalin natin yung kapayapaan, pag-ibig, gawang mabuti. Anong magagawa natin mabuti sa gumagawa ng masama sa atin, umaapi sa atin, o anumang uri ng kasama na ginagawa sa atin. Ang igaganti natin ay kabutihan. Haharapin natin siya ng pagpababago mula doon sa mabuting balita. I-interpret natin ito in casual na sila ay mapagbago o aawatin natin. Sila ay gagawin natin na iwasan yung paglabag sa batas, iwasan yung paggawa ng masama. Kung halimbawa ang ginagawa nila sa iyo ay paglabag sa batas or else hindi labag sa batas, masamang ugali na nakaka-apekto sa iyo. So ngayon, aaralan natin sila kung labag sa batas, pangaralan natin sila wag lumabag sa batas, magabayan sila ng Panginoon Diyos sa mabuting pamumuhay. Kung yan naman ay hindi labag sa batas, nakaka-apekto, masamang pag-uugali, gabayan natin sila na sila ay maging makadiyos, iwasan nila yung masamang mga pag-uugali, nakaka-apekto ng kapwa, mga ganang mga bagay. Or else iiwasan natin sila para maiwasan yung hindi mabuting pagtatalo na uwi sa awayan. Or else kung ikaw ay ginagawa na ng physical ng isang tao na masama, aside from ibang paglabag sa batas na paggawa sa'yo, halimbawa ninakawang ka, inisnadyang ka, ikaw ay inislander, ikaw ay nilibel, so harapin mo sila sa pamamagitan nga ng pangangaral na mabuti, pagpapatawad. Pero kung pisikalan, sabi nga ng Panginoon Diyos ay pasensya ka at harapin mo pa rin sila ng pagpapatawad at pagpapahinahon at pangangaral na sila ay huwag gumawa ng mga paglabag sa batas kagaya ng pamimisikal o iba't ibang mga krimen. So ngayon kung hindi mo sila kaya maharap doon sapagkat sila ay pinagpipersist ng ginugulpi ka, hindi mo pakiusapan, iwasan mo. Kung maaari tumakbo ka para sila ay hindi mo kapanggulpi sa iyo o pinapatay ka na, iwasan mo sila. Hindi ka makikipagpatayan, hindi ka makikipaggulpihan, hindi ka makikipagpisikalan. Individual or bansa man yan. Kung dinidigma ka, ay hanggat magagawa mo makipag-usap ka ng mapayapa at ikaw ay makakaiwas sa pamamagitan ng depensang nakakaiwas, ay gano'n ang gagawin mo. Yan. Para halimbawa kung ikaw ay physical, kung masasalag mo siya habang ikaw ay umiiwas, gawin mo. Para ikaw ay, or else kung sampal lamang yan, pitik lamang sa tenga, so ibigay mo pa yung isa, sabi nga ng Panginoon sa Kristo. So ngayon kung gulpi ay iwasan na, pwede ka naman tumakbo, di ba? Huwag ka makipag-gulpi yan, lalo na kung talo mo siya, habagan mo na lang siya. Or else ay kung talo ka, ay huwag mo nang isipin pa kung talo ka o talo mo siya, mahabag ka at iwasan mo na lang siya. Hanggang mapapangaralan mo. Kung sa ibang araw, doon mo pangaralan. So ngayon kung nagpipersist, gusto kang laging gulpihin, so may gobyerno naman para doon yung disiplina. Kung yung isang tao gumagawa ng masama sa'yo, either siya ay maaaring kapwa mo Kristiyano na nanampalataya na hindi nakasunod sa kanyang pananampalataya na mabuti, ginawang kayo. Nagpipersist pa yun. Hindi niya matuwid yung sarili niya, may gobyerno para ituwid siya. Para umiral yung kapayapaan. So ganoon ang gagawin. Or ibang mga
makapangangaral sa kanya para siya ay maging matuwid. Kung hindi mo kaya siya papakiusapan para maging matuwid, o tigilan yung mga ginagawang paglabag sa batas or kasamaan sa iyo, di ba? So ganun kasimple ang pag-arap natin sa masama para maiwasan natin yung kaguluhan, umiral yung kapayapaan. So sa gayon pare-pares tayo naliligtas yung espiritu kung umiiral yung kapayapaan. So naiwasan din natin na madama yung iba kung umiiral yung kapayapaan, lalo na kung mabigat yung ginagawang physical, di ba? So ayun. Ngayon ay kung halimbawa naman, yun ang gagawin natin kung mayroong gumagawa ng masama na ganyan sa inyo. So sa ganun natin sila harapin para umiral yung kapayapaan. Ngayon ay kung ikaw naman yung nagkamali, nakagawa ka ng masama doon sa kapwa-tao, hindi mo Kristiyano ka, hindi mo nasunod yung kalooban ng Panginoon sa Kristo, nang gigil ka doon sa kapwa mo dahil sa may ginagawang hindi maganda rin sa iyo, ginantihan mo rin siya, or ikaw mismo yung gumawa, hindi mo type, parang ikaw yung pinagmula ng kasamaan. So kinakailangan ang gawin mo ay makapagsisi ka, maituwid mo yung sarili mo. So ngayon kung hindi mo matuwid yung sarili mo, hindi ka nakapagsisi, yan ang mga malaking problema, sapagkat kapahama ka ng itudulo sa inyo, sapagkat pwede kang ireklamo nung ginawa mo ng masama, or pwede kang niyang gantihan or ibang tao. So yun ang malaking problema. So ngayon kaya kinakailangan ay tayo ay hindi nawawala ng connection sa Diyos, ng pananalangin at pananampalataya, o tayo ay halimbawa tayo nga ay nakikisa sa ginagawa ng ating simbahan, kung ano man yung ginagawa ng ating simbahan, o nakikinig tayo ng pangangaral. Sa gayon ay nagpapaalala palagi sa atin ng Panginoon Diyos, lalo na sa ganitong kasamaan na nagagawa natin, di ba kasama o meron nagawa tayong kasama sa kapwa. So para hindi tayo mapahamak, magsisisi tayo sa Panginoon Diyos, at kung naaalala natin ang ating Panginoon Diyos, tayo ay hihingi ng kapatawaran sa kapwa-tao natin. Yan kasi yung gusto ng Panginoon Diyos. Magsisisi ka sa Kanya, magsisisi ka kung kanino ka nagkamali. Ganun dapat ang gagawin natin. Kasi nga, kapag nagsisisi ka sa Panginoon Diyos, hindi ka naman nagsisi dun sa kapwa-tao, maaaring hindi ka pakinggan ng Diyos, maaaring mapahamak ka, pabayaan ka niya na ikaw ay mabigyan ng hustisya yung tao na nagawa mo ng masama, lalo na mabigat. So kung humihingi ng hustisya yun, ibibigay ng Diyos yun kasi nagkamali ka eh. So ngayon ay dapat hingi ng kapatawaran sa Kanya para mapatawad ka. So kung ngayon nag-a-offer ng justice yun, pwedeng bigyan ng Panginoon Diyos ng hustisya yun, ikaw ngayon ay mareklamo, pwede kang kulong. Kaya dapat hanggat maaga pa iyong regluhin. Or else kung halimbawa yung gobyerno, dapat kung sa gobyerno ka naman nagkamali, regluhin yung gobyerno. Kasi kapag yung gobyerno umapper sa'yo, pwede kang mapahama, pwedeng abusuhin ka, pwedeng magkamali ka, malabanan mo. So yun, or meron magkamali yung gobyerno, mapahama ka, yung masalvage ka, or ikukulong ka. So yun, kaya kinakailangan malinaw na kapag tayo nagkakamali, ang Diyos maaaring di ka pakinggan dahil sa pagkakamali mo. So kaya kinakailangan kapag nagdasal ka ng pagsisisi mo, andun yung pagdasal mo, makahingi ka ng kapatawaran kung kanino ka nagkamali, sa gobyerno o doon sa tao, para maiwasan na sila ay mabigyan ng hustisya o sila ay gumawa ng di maganda naman sa iyo. So yun ang maaaring mangyari sa iyo pag gumawa ng mali. So para maiwasan ang kaguluhan, kung sakasakali na ikaw ay ma-after ng mga taong ito, kung masama, gulong malaki. Ngayon kung sa gobyerno, at least kahit pa paano mapapairal ng peace and order yon. Kung abuso ang gawin, malaking gulo lalo, diba? Patayin ka dahil nasa nagawa ng mali. May kakilala sa gobyerno, sinalvage ka kasi gumawa ka ng mali doon sa isang tao, or else may kakilala ng bones, pinatay ka. So diba? So kaya kinakailangan pilitin natin na kung nagkamali tayo, ay either tayo ay balikan ng legal or balikan ng illegal, makipagkasundo tayo, or tayo ay humingi ng kapatawaran. So huwag natin kalimutan na magsisi at makipagkasundo sa mga tao kung kanino tayo nagkakamali, para maiwasan natin yung kapahamakan na maaaring dumating sa atin, either na usaping legal, or ito ay isang isang masamang pagbalik sa iyo na maging mapapahamak ka because of your mistakes.
So ganyan yung gabay sa atin para maiwasan yung gulo na dulot ng kasamaan. Lalo na ikaw ay patuloy na gumagawa ng masama sa kapwa-tao mo, di ba? So yun, lalabas sa batas yan. So, yun, pwede ka makaabot. So malinaw. So ngayon, kung tingin mo malakas ka at gawa ka ng masama, so darating yung punto, syempre mag-intervene ng Panginoon Diyos yan na protektahan niya yung yung mga ginagawa mo na lalo na nanampalataya yan o siya na may isang inosenteng tao na gumagawa ng mabuti. So maaaring siya ay protektahan ng Panginoon Diyos sa iyong kasamaan kung siya ay mabuting tao. So kung yun naman kung parehas kayong masama, so gulo rin yun. So hindi siya pakikinggan ng Diyos, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos, gulo kayong dalawa ngayon. Gulo ang mangyayari, kayo yung nag-aawayan. So kaya para magkasundo-sundo tayo, pagpahiral tayo ng pag-ibig at kung gano'n ang mga pagkamali ng bawat side, so both side, kung ikaw lang magpapahiral ng pag-ibig, ganyan ang gagawin mo, magpapatawad ka at aalimuin mo, gano'n din yung isa, diba? O harapin mo siya sa pamamagitan ng pangangaral kapag ikaw ay yan, gano'n po, ikaw ang nagawa, ikaw ang gumawa ng masama o ikaw yung ginawa ng masama, or else parehas kayo ang gumagawa ng masama. So yun ang mahirap doon kapag ang isang tao ay may hindi magandang mabuting na layunin sa iyo. So yun. Kaya tayo ay panalangin tayo lumapit palagi sa Panginoon Diyos para i-adya tayong lahat sa kasamaan at umiral yung aral niya, maliwanagan ng lahat para sila ay mamuhay ng mabuti. Ngayon kung ang isang tao ay talagang mabigat yung kanilang hindi mabuting gusto sa iyo, so yun ang problema. Ngayon, kaya kailangan tayo ay mabay na kapangyarihan ng Panginoon Diyos para tayo protektado sa pinagagawa ng Panginoon. So naadya tayo ngayon na naiiwas niya tayo sa mga kapahamakan na maaaring mangyari sa atin na maiwasan yung kabuluhan. So yun. So yung kumbaga man na-preempt ay iwasan yung gawa ng masama sa iyo kung papagbabago yung isip. Ngayon, kapagbago natin yung masama ng kapwa-tao, magsisisi siya. Or else tayo ay puprotektahan ng Panginoon Diyos, iniligaw siya ngayon para hindi siya gumawa ng masama, diba? Parang gano'n. So hinarang ng bagyo, hindi siya ngayon nakagawa ng masama hanggang sa nawala-wala na yung galit niya or anumang hangarin niya ng masama, kasi hinaharangan palagi siya ng bagyo, parang gano'n, o hinaharangan siya ng ganito para hindi siya gumagawa ng masama. So yun. Kaya ngayon ay ito ang gabay sa atin ng Panginoon Diyos para tayo ay maiwasan ang kaguluhan at umiral ng kapayapaan. So kaya tayo ay magabayan ng pagmamahalan at Espiritu Santo para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mundo. At siyempre, para tayo magkaroon nito, manampalataya tayo kay Panginoon Jesucristo sa Panginoon Diyos. So magabayan kayo. Ngayon kung kayo ay walang pananampalataya at iba't ibang pananampalataya, sana kayo magabayan ng Panginoon Jesucristo at ang Espiritu Santo ay sumainyo para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Buklo tayo sa kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at ng Espiritu Santo sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. So yun, at yung ating mga isip ay hindi na pupurak ng mga at huwag natin kalimutan na palaging yung ating direktang pananampalataya para palaging repress sa atin yung pagsunod ng mabuting balita. Kasi kung hindi nananalaytay sa atin as sa ating pamumuhay, direktang pananampalataya daily at how we do the good, so vulnerable tayo. So kaya kailangan kung paano tayo, halimbawa kung paano tayo mulat sa batas, ganun tayo kamula sa aral ng Panginoon Diyos para masunod natin, hindi ka nagkakamali. So yun, nagagabay niya at maganda yung nagagabay ng Espiritu Santo yung ating puso at isipan para yung ating yung ating puso ay bumubukal ng mabuti sa atin, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi masama yung binubukal ng ating puso. Yan. Sa gabay ng Espiritu Santo. So natutunghayan natin yung mabuting kalooban muna sa gabay ng Espiritu Santo. So yun. Aside yung matetem ka doon sa masama sa paligid mo, may sexy
nagpapasentis sa'yo. So, kapag umiral yung, siyempre, iiral yung Espiritu Santo sa loob, mangingibabaw ka dun sa sexy. O magtapis ka kasi yun ang gagawin mo para hindi ka matem. Or else patulang mo siya kapag ka nang ibabaw yung rasto. So, ganun yun. So, ganun kapag nagagabayan tayo ng Espiritu Santo, mayroong sign na tayo ay hikayat sa kalooban natin for blocking evilness mga nasa paligid sa atin. So, atin iwasan natin gaya ng kaguluhan. Iwasan natin ang pagkipaguluhan. Patulan natin yung gumagawa ng hindi mabuti because of the Holy Spirit inside us na gumagawa yung kumbaga sabi nga parang bulong sa iyo na kung gawin mo, gano'n, parang sa kalooban natin na tayo. At siyang nag-uudok sa ating isip. Maganda yung ating nagiging kalooban doon sa mga bagay na ganyan. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa gabay ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan at patuloy na mapangalagaan ng inyong buhay at ang inyong espiritu sa kaligtasang espiritu at araw-araw tayo magkaroon ng kaligtasang espiritual hanggang sa ganap na paghukom na pinagkalib at magkaroon tayo ng kaligtasan dyan. Pakisa tayo sa 1,000 years and eternity. So yun, at pang-araw-araw na pamumuhay, syempre buhay sa pang-araw-araw hanggang sa buhay na pamumuhay. Maganda sa ating buhay at espiritu ng Panginoon sa Kristo mula sa mabuting balita at gabay ng kanyang kapangyarihan. Asa na patuloy niyang isugo ang Banal na Santa Maria, gabayan tayo palagi ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro, kayo ay maliwanagan sa pagtalima ng mabuting balita ng lahat at maliwanagan ng iba na sila ay sila ay mahikaya sa pananampalataya kay Panginoon sa Kristo, pagtalima ng mabuting balita at pag mabuklod yung sangkatauhan at umiral yung kapayapaan. Kagaya ngayon, tayo nakikisa doon sa pagpapairal ng kapayapaan ng ating simbahang Katoliko na sila kahapon ay nagsagawa ng international prayer para sa kapayapaan with Mother Mary. So sana gabayan tayo ni Banal na Santa Maria yung sangkatauhan mula sa ating pagbabaging ito ng kapayapaan ng buong mundo. Sana magliwanag siya, magmilagro siya ng kapayapaan ng kanyang pagmila para magabay ng kapayapaan ang sangkatauhan sa kinaharap na digmaan sa mundo ngayon na umiral ng kapayapaan. At yan ang tunay na kapayapaan na makagagabay sa atin. Bagamat malinaw sa sinasabi ng ating propesya ng Panginoon sa Kristo na mangyayari sa huling panahon na may magkabilat kanin at digmaan. Kung natin kaputan yun. Kaya pa man ay ito ay ang kapayapaan ng Banal na Santa Maria ay umiiral at gumagabay para ito ay umiiral ng kapayapaan mula dyan sa digmaan. Kahit na mayroon pang propesya na ganoon, ito ay ginagabayan pa rin ng kapayapaan ng ating banal na Panginoon Diyos at kagaya nga ng gabay na Banal na Santa Maria, patuloy ang paggabay ng kapayapaan. Even though may propesya ang ganoon. Patuloy ang pagpapairal natin ng pag-ibig. Ang patuloy ang pagbubuklod ng pag-ibig, kapayapaan sa gabay ng simbahan, kagaya natin. But kahit na mayroong propesya na gano'n, hindi tayo, kahit may propesya na gano'n, sabi nga, huwag nating katatakutan yun. Kasi nga patuloy tayong papairal ng pag-ibig, mabuting balita, may maintain natin yun. Kagaya ngayon, tayo nangangalan, may gabay tayo ng Banal na Santa Maria, patuloy na gumabay siya para umiiral pa rin niya ang pag-ibig. So ano pa rin niya, digmaan na yan, na yan ay nag-neutralize pa rin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng gabay ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kapayapaan. So yan ay kahit mangyari, mag-iiral pa rin yung kapayapaan. Iiral ang kapayapaan sa pagpapatuloy natin. Kaya ganoon yung hindi nangangulugan kapag umiiral yung digmaan ay magle-let it be na lang tayo at pababayaan natin. Hindi ganun yun sa pananampalataya. Kahit yun ay nakaprophesize na mangyari, tayo ay papatuloy ng kapayapaan ng Panginoon sa Kristo sa pagbubuklod ng sangkatauhan para sa ating kaligtasan spiritual at pagprotektahan natin at maligtas natin lahat mula dyan sa mga digmaan na yan na hindi nagkakaunawaan. At gayon din ay
yung yung demonyo ay nag-aadir din ng kanyang bugos na kapayapaan para din sa kanya ng mga pag-aari. So yun. Pero syempre, higit yung kapayapaan na ating ginagawa sa ating pananampalataya kay Panginoon. So ang kapayapaan ay binibigay ng Panginoon sa Kristo at gabay ng banal na Santo. So yun, kaya maliwanagan ang buong mundo, maliwanagan yung mga liderato ng mga bansang naglalabanan na kayo ay magabayan ng Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, at magpairal kayo ng kapayapaan at karoon kayo ng magandang usapan para dyan sa usaping pangkapayapaan na yan at maiwasan yung kaguluhan na nagdudulot ng peligro sa mundo at sa isang individual na nagdudulot ng kamatayan ang bigla. So yun, at muli doon sa Interfaith Unity, patuloy na hinihikayat natin na ang bawat mga relihiyon, magkaisa tayo riyan. Ang bawat mga relihiyon, magkaisa tayo at unawain natin yung ating mga relihiyon. Lalo na yung mga Kristiyano, Katoliko, Kristiyano, may iba't ibang denomination. Magkaisa tayo sa Interfaith Unity, unawain natin para makaiwasan natin yung iba't ibang yung sigalutan, hindi pagkakaunawaan sa iba't iba nating way of faith in Christ, way in faith in God, or iba't iba pang mga dinodiyos. Instead, magkaisa tayo sa Interfaith Unity, unawain natin yan para hindi tayo nagkakaroon ng kabuluhan. At yung ating mga relihiyon na nagpapairal ng kapayapaan, gawin natin ito sa pamamagitan ng Interfaith Unity at hindi magbatikusan tayo na nauwi sa karahasan, digmaan doon sa iba't ibang mga relihiyon. Pairal natin yung kapayapaan diyan. At magagabayan natin, yung nagbubuklod tayo, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan. Ang magandang aral ng ating mga relihiyon, kagaya nating mga Kristiyano, kagaya nating ibinahagi ngayon, mensahe ng Panginoon, kapayapaan. So, tayo mga Kristiyano, Katoliko, kapayapaan natin with the other religion also. Yan, minamahal natin sila, kahit sila ay sinasabing kaaway ng ating mga relihiyon, ay sila ay minamahal natin bilang mga tao at sila ay inuunawa natin within Interfaith Unity o nag-uunawa tayo, kayo man ay inuunawa, kami naniniwala Kristiyano sa inyong paniniwala para hindi tayo nakakaroon ng sigalutan. So yun, at nakagabay tayo sa family, community, bansa at buong mundo. Lahi, lipi, lalo na sa pamahalaan. Para yung pamahalaan, nagkakaroon nito ng naggabi natin sa pagpapairal ng pambuting pamahala, karapatan, para ito naging boundary naman ito para o nagiging ito ay tagapamagitan sa pamamagitan ng tagapamagitan para kung yung mga relihiyon ay hindi na uwi sa paglabag sa batas, kung sila ay hindi nagkakaunawaan sa kanilang mga relihiyon. So namamagitan din sila para hindi nila labag na uwi sa paglabag na ng batas yung mga relihiyon in their faith. Or kakaroon na nga ng initiate ng digmaan ang bawat mga relihiyon for false na para sa kanilang mga paniniwala. The government is naging tagapamagitan para sa kapayapaan. At tayo mismo rin ang gumagabay sa kanila para sila magpairal ng karapatan or ng mabuting pamamahala. Maging tagapamagitan kung nakakaroon ng hidwaan or paglabag sa batas ng bawat mga relihiyon. Nangyayari yan sa ating buong mundo at iba't ibang mga relihiyon. At sa CBCP Vatican Church, sana patuloy po kayong magabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Supremo, Espiritu Santo at mabuting balita. Patuloy niyo pong pagbuklurin ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at mabuting balita. Sa ating pong munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng kaliwanagan, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Supremo, Banal na Espiritu Santo, ng kapangyarihan at ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. At gabayan tayo ng pagmimilag at kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan kayo. Talimay ng mabuting balita, magabayan tayo ng kapangyarihan niya, iba't ibang kapangyarihan para may pakita sa inyo ang pagbabahagi ng mabuting balita at maging abasang iting maging gabay sa buong mundo sa pagpapalaganap ng mabuting balita, matang lawa ng mundo ng kaliwanagan mula sa ating bansa sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sa gabay na Banal na Santa Maria, maliwanagan sila. At yung mga kapamahalaan, yan, maliwanagan ng bawat mga bansa at mga kapamahalaan na Banal na Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Panginoon. At gabayan tayo ng kapangyarihan na yung pamahalaan ay mamahala ng mabuti,
matuwid. Tugunin yung karapatang magtao, patas na hustisya, sa gayon makikinaban yung kanilang mga mamamayan na mamuhay ng ayon sa karapatang mapayapa mga. So yun, higit sa lahat, makapanambalataya sila na lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy ko kayong inikayat na manampalataya, magpuri, magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at Espiritu. Magandang hapon niya lahat. God bless.